Why is vote buying immoral? Nakakagulat na balita. Senatorial candidate Camille Villar madisqualify. Nakakalungkot na balita ito. Kumilik, hindi na mapigilan. Iwanagin ng COMELEC ang senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Oras na matanggap ang show cause order, bibigyan ng 3 araw ng COMELEC si Villar para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Nalabas ang show cause order ang Commission on Elections laban kay senatorial candidate Camille Villar dahil sa posibleng pagkakadawit nito sa vote buying. Nakatanggap sila ng video mula sa isang anonymous complainant kung saan si Villar ay nasa stage habang may 2 lokal na kandidato na namamahagi ng pera at nagpaparaffle sa Imus, Cavite. Ipinost niya sa social media ang video noong February 16 kaya pasok na sa campaign period ng national candidates kung nangyari ito sa naturang araw. Attorney Teofisto Elnas Jr., head of the Committee on Contrabigay, said it received a complaint against Villar on Monday from an anonymous complainant accusing the administration bet of vote buying. Elnas said they received a video link of what appeared to be a political sortie in Cavite. The video showed Villar sharing the stage with local candidates where a member of the public received money after being declared a winner during the event. The poll body has previously said cash prizes can be considered as a form of vote buying. May submit na report sa Committee on Contrabigay, mayroong naganap na activity, isang activity doon sa barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Doon sa activity na yon, ayon doon sa na-submit na report sa Committee on Contrabigay, nagpapakita, mayroong isang kandidato, mayroong namibigay ng nag-aabot ng pera, parang raffle. No? So, isa-serve na namin ngayon yung show cause order and we will wait for 3 days upon receipt of the show cause order for them to justify and explain. Okay, alam naman natin mga kapatid na tuwing eleksyon, talamak ang vote buying. Kaya meron tayong tanong dyan, survey, yes or no lang yan. Tatanggapin ba ninyo ang pera na ipamimigay sa kandidato tuwing eleksyon para sa vote buying? Yes or no? At para sa mga Katoliko, dahil alam naman natin na may mga Katoliko talagang kaanib ng simbahang Katoliko na ang mga kamay na ginamit natin sa pagpipila sa komunyon ay ganon din ang kamay na gagamitin natin para sa pagtanggap ng pera panahon sa vote buying ng eleksyon. Bato-bato sa langit, ang matamaan ay bukol. Tatalakayin natin ito. Tinawag ito ni Bishop Abitoy ng Diocese of Tagbilaran, isang immoral na gawain. Itong investigasyon ng Commission on Elections report na may vote buying, aligasyon kay Camille Villar, ito na ba ang panahon na masasampulan si Villar? Kaya ba ng Commission on Election? Malulusutan ba ito ng mga Villar? Tatalakayin natin mga kapatid sa pagkakataong ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta? Welcome po sa ating live streaming. Ilang araw na lang mga kapatid, maganap na ang eleksyon. At hahatol na ang tinatawag nilang Haring Bayan. Gamit ang napaka-solemning kapangyarihan ang pagbuto ng taong bayan. Pero alam naman natin na kahit saan, pinakamatinding problema, hindi lang sa Commission on Elections, COMELEC mga kapatid, matinding problema talaga ng ating bansa. Tuwing may eleksyon, ang talamak na vote buying. At may mga Katolikong nagsabi, kaanim, tatanggapin natin yan dahil mangungurakot lang din sila.
pero di niya alam nagiging kabahagi sila sa korupsyon. Tatalakayin natin ito mga kapatid, lalo na ang sinabi ni pahayag ni Bishop Abitoy. Grabe ang kampanya nila ni Father Darwin kaugnay dito. No? Ano kaya panindigan ng ilang mga obispo? At lalo na sa arsobispo natin dito sa Osamis, kaugnay sa vote buying. Ating tatalakayin muna ito mga kapatid. Why is vote buying immoral? Nakakagulat na balita. Senatorial candidate Camille Villar madisqualify. Nakakalungkot na balita ito. Kumilig, hindi na mapigilan. Iwanagin ng COMELEC ang senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Oras na matanggap ang show cause order, bibigyan ng 3 araw ng COMELEC si Villar para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Lalabas ang show cause order ang Commission on Elections laban kay senatorial candidate Camille Villar dahil sa posibleng pagkakadawit nito sa vote buying. Nakatanggap sila ng video mula sa isang anonymous complainant kung saan si Villar ay nasa stage habang may 2 lokal na kandidato na namamahagi ng pera at nagpaparaffle sa Imus, Cavite. Ipinost niya sa social media ang video noong February 16 kaya pasok na sa campaign period ng national candidates kung nangyari ito sa naturang araw. Attorney Teofisto Elnas Jr., head of the Committee on Contra Bigay, said it received a complaint against Villar on Monday from an anonymous complainant accusing the administration bet of vote buying. Elnas said they received a video link of what appeared to be a political sortie in Cavite. The video showed Villar sharing the stage with local candidates where a member of the public received money after being declared a winner during the event. The poll body has previously said cash prizes can be considered as a form of vote buying. May submit na report sa Committee on Contra Bigay, mayroong naganap na activity, isang activity doon sa barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Doon sa activity na yon, ayon doon sa na-submit na report sa Committee on Contra Bigay, nagpapakita, mayroong isang kandidato, mayroong namibigay nag-aabot ng pera, parang raffle. No? So, isi-serve na namin ngayon yung show cause order and we will wait for 3 days upon receipt of the show cause order for them to justify and explain. May nabasa tayong comment dito kay Linda de la Viga. Kunin ang pera daw, ibuto ang kursonada. Ano sa palagay ninyo? Kunin ang pera, ibuto ang kursonada. Di ka ba bahagi sa korupsyon? Ha? Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Alam naman natin na grabe, talamak ang korupsyon sa Pilipinas. At nagsimula ito kahit sa eleksyon. No? Grabe ang vote buying. May sistema na ngayon sa vote buying mga kapatid. Alam nyo, yung iba, ginagamit nila sa pamamagitan ng e-wallet. Meron silang sistema na ganyan. Merong iba namimigay ng ID, pati na dito sa atin, no? Namimigay ng ID. Yung ID na yan, kung meron ka, ay free na sa hospitalization daw. Oh. Pero, maaari ka lang meron diyan provided na willing kang iboto straight yung nasa linya nila. So, ngayon may reklamo kay Camille Villar at ipapatawag sa Commission on Election. Bakit siya? Pero bakit tila si Camille Villar ang sentro ng usapan? Ayon sa Comelec, nakita si Villar na dumalo sa isang event na may papremyo kung saan nakita din ang kaniyang pangalan at ang mga imahin sa mga banners. Mukhang may paraffle, cash giveaways, dahil kahit sa simpleng presensya sa ganitong klaseng aktibidad ay maaaring ikonsidera na ito'y isang paglabag, lalo na kung ito'y ginagawa sa gitna ng pangangampanya para sa eleksyon. Kaya naglabas ang Comelec ng isang ultimatum, 3 araw, walang extension, magpaliwanag
Mariing itinanggi ni Camille Villar ang naturang akusasyon. Sabi niya na nangyari ang naturang event noong Pebrero 9, 2 araw bago nagsimula ang campaign period. Kung totoo ito, maaari siyang makaligtas sa akusasyon. Ngunit may isang problema. Ang mga video at larawan na isumiti sa Commission on Election ay hindi basta-basta. Galing ito sa mga nagreklamong mamamayan para sa malinis na halalan. Malulusutan kaya ito ni Camille Villar? Ito na kaya ang maka-disqualify sa kanya? Sa darating halalan, ilan karami mga Katoliko ang pipila sa komunyon tuwing may misa at pipila din tuwing may vote buying? Ilan kayang mga Katoliko ang manindigan para isabuhay ang turo ng ating simbahan alang-alang sa pagbabago ng ating bayan? Okay, may ilan ditong comment mga kapatid, pakita natin. Iwan ko kung ilan sa mga butante na ganito din ang prinsipyo. No? Yung kunin ang pira, ibuto ang kursunada. Eh di ba, corruption din yan. Oh. Swindling din yan. Tinanggap mo yung pira, pero ano pa ba yung purpose na binigyan ka ng pira, lalo na sa politiko, para bayaran yung boto mo. Pero may kasabihan ang ilan, kunin ang pera, ibuto ang kursunada. Sa akala ninyo, walang epekto yan, pati na sa kaluluwa ng tao? Malaking epekto talaga yan, mga kapatid. Si Leticia Cano Ramos, kunin ang pera, ibuto ang karapat-dapat. Sa inyo, mga kapatid, comment kayo kung ano ang prinsipyo ninyo. Tatanggapin ba ninyo talaga ang pera sa eleksyon para sa vote buying? Kung maalala ninyo, meron tayong prayer sa simbahan, yung tinatawag na prayer to break at to yung sa property, disowned property. Yung prayer to disowned property, para yon sa mga pera na matanggap natin galing sa sahod o pumasok sa ating bulsa. Bakit? Sabi ni Father Nonit Legaspi, ang daming pera na kumakalat sa ating bayan ngayon na pwedeng papasok sa pitaka mo. Sabi ni Majusi Apahardo, cheating din pala. Yun, akala ko ang pera ay sa bulsa at ang both ay sa baluta. Isang korupsyon pa rin yan. No? Kaya, sisigaw ka ng pagbabago, dapat ang pagbabago ay magsisimula sa atin. No? Dapat talaga magsimula yan sa atin. Pero ano ang panindigan ninyo kaugnay dyan? Hello, kay Factbusters PH, Ka Bornok. Huwag niyong kalimutan si Ka Bornok. Subscribe kayo sa channel, napakaganda talaga. Ano ang panindigan ninyo kung na yan? Balik ko, may prayer, mga kapatid, alam nyo, may prayer sa simbahan na ipinamigay nung nag-attend kami sa UST sa exorcism. Ang prayer na yon to disown property. Para yon sa mga pera na pupasok sa ating pitaka, bulsa. Bakit? Ang daming pera daw ngayon na umiikot galing sa korupsyon, pera umiikot galing sa patayan, may mga pera na umiikot galing sa drugs, at iba pa. Yung mga pera na galing sa hotel. Alam nyo, sa Ministry of Liberation, bawal yung hotel.
At doon ko lang nalaman na pag may business ka na hotel, di pala pwede i-bless yung hotel. No? Bakit di pwede i-bless yung hotel? Dahil kadalasan sa pupunta sa hotel, yung iba ay magsagawa ng 6 outside marriage. O anong i-bless ng pari niyan? Na dadami pa ang customers para magkasala? Okay, balikan natin itong vote buying, mga kapatid. No? Dami talaga kahit mga Katoliko na para bang mga Katoliko nga walang takot at walang konsensya na. Basta may pera lang. Akala nila walang epekto yan. May epekto na pati pa sa kaluluwa, mga kapatid. No. Pero daming mga Katoliko na si kapatid na Erlinda Lapay, kaming mag-asawa, ilan lang ang ibubuto namin. Pipiliin talaga natin. No? Pipiliin talaga. Pero may sistema na nga ngayon sa vote buying, mga kapatid. No? Yung pamimigay ng mga ID para free ka. Sandali. Pamimigay ng ID para free ang hospitalization. So, may mga ganon. Sandali muna. Okay, adjust muna tayo. Ngayon, may pahayag Cebuano ito si Bishop Abitoy. Isasalin lang natin. There is a very inspiring quote that says, "The universe is not rich enough to buy the vote of an honest man." Ang universo walay igong bahandi nga ikapalit o ikabaylo sa boto sa usa ka matinud-anon nga Cebuano, ito, yung universe daw ay walang enough na pera para ibili sa solemne na pagpili sa mga butante para sa kandidato. tao. Nga igsoon, Naalala ko tuloy yung sinabi ni Bishop Jose Mangueran, ang ating pagpili ay idinidefine ito sa ating konstitusyon na solemn obligation of every Filipino citizen. Sa Cebuano pa, sabi ni Bishop Mangueran, ang pagbaligya sa boto, ang pag-ibinta mo yung boto mo, ang pagbaligya sa boto, pagbaligya sa imong pagbuot. Sa mga Cebuano, ang pagbaligya sa boto, pagbaligya sa pagbuot. Og ang tao nga nagbaligya sa iyang pagbuot, moto'y taong wala na kuno'y buot. Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Tuloy natin si Bishop. sagrado kanang imong boto. Banal yung pagpili mo. Nganuman, tungod kay pinaagi ni ana, imong gipakita ang imong pagkabinuhat sa hulagway o kasamahan sa Dios. Yun. Sa pamamagitan daw ng pagpili natin, mga kapatid, dahil sagrado ito, ipinakita mo na ikaw ay imahe ng Diyos. So, tuloy natin. Ang kagawasan sa pagpili ug maayo, sa pagpili ug matarong, sa pagpili ug maayong pangulo, sa pagpili ug maayong kaugmaon, dili lamang para kanimo, kundili para sa nasod ug sa sunod nga henerasyon. Kini usa ka gahom nga gihatag kanato sa Dios. Animals and other creatures don't have that power. People in many parts of the globe cannot vote because their country are run by authoritarian leaders. And some of us also don't have the capacity to vote because they are mentally challenged
or handicap. Pero igsuon, kita nga gihatagan ning maong gasa ug kagawasan sa pagbuto, pagkabulahan nato. Unya karon, kanang maong gahom, ato lang baliwalaon, ato lang pabayran o pabayluan, pagkawala nato'y batasan. Ang pagpamalit o pagbaligya og boto, panahon. So sa mga di nakaunawa, no? Ang sabi ni Bishop Abitoy, kung ang ating karapatan sa pagpili ay ating pabayaran, napakawalang hiya umano natin yan. No? Diba? Sino ang matatamaan? Parang maraming matatamaan dito. Lalabas na parang maraming walang hiya na ngayon. Sa eleksyon, dili gyud maayo. Tungod sa daghang mga rason. Tuguti ko karon mga igsuon nga mopasabot kaninyo og pipila niini. And hopefully to encourage you to recognize the sanctity of your ballot and to vote wisely in the coming elections. Why is vote buying immoral? Nganong dautan man kining pagbaligya og pagpamalit og boto? First, vote buying undermines the democratic process. Sa usa ka demokrasya, mga igsuon, Sa ating survey dito, tatanggapin ba ninyo ang pera sa vote buying? 28% yes. 72% no. So, dumami na, dumami. Panindigan ba ninyo yung pagboto ninyo na talagang di tatanggapin ang pera? Sana maraming manindigan talaga pag darating na ang panahon na bibilhin yung boto ninyo. Tuloy natin. ang tingog sa kadaghanan mo'y angay mupatigbabaw. Kung adunay pagpamalit og boto, tingog na sa kwarta, dili tingog sa katawhan ang mupatig. Sa mga di nakaunawa sa pahayag dahil Cebuano ito ni Bishop Abitoy, pag binibili yung karapatan mo sa pagpili, ang sinunod, hindi yung busis ng mga tao, kundi ang busis na ng pera. Papaw. Ang pagpili, tinuklod na sa bahandi. Yung pagpili sa mga politiko ay dahil na sa pera. Yun talaga ang nagiging kasanayan na, no? Pag may eleksyon, yun talaga ang nagiging kasanayan na. Kaya pinakamatinding problema talaga yan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kahit pa sa SK election, kahit pa sa barangay elections, grabe, no? Pinakamatindi talagang problema yan. Pero ang tanong, meron bang nasampahan ng kaso sa Commission on Elections? Meron bang natanggal kaugnay sa vote buying? Kung nakita natin na napakatinding problema sa ating bansa itong vote buying sa panahon ng eleksyon. Hindi lang yan. Grabe na ang mga pangyayari. Grabe na mga problema. Yung mga karanasan tulad sa mga nangyaring pag-ambos, no? Sa mga kandidato, may mga napaulat na ganyan, mga kapatid. Yung ilang mga kandidato na may mga tinatawag na private army. Pero, ang problema talaga, itong laganap na vote buying. Kahit saan, mga kapatid. Ito ang matindi sapagkat, alam nyo ba, ang bayaran sa vote buying sa ibang lugar, ay, dinaana sa e-wallet. Dinaana sa digital, mga kapatid. Para di agad matuntun. So, ituloy natin muna si Bishop. Dili sa kalidad, kaantiguhan,
o merito sa mga kandidato. Second, vote buying compromises fairness and equality. Sa pinili ay dapat patas ang labanan. Walay mamintaha ug walay manlimbong. Aron nga mogawas gyud ang tinuod nga pinili sa katawhan nga Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Ito bang machine na gagamitin? Di ba ito malulusutan sa daya? Pwede kayong mag-comment diyan. No? Ano sa palagay ninyo? May maingay na abogado na sinampahan ng kaso ng Commission on Elections dahil sabi niya, nanganganib ang machine na gagamitin sa eleksyon pag ito'y naka-online at connect sa online umano. Dapat, di daw umano yan, i-connect. So, ano sa palagay ninyo mga kapatid? Comment kayo. Tuloy natin si Bishop. Mangulo. Kung adunay mamalit og boto, mawala ang patas nga labanan. Tungod kay makabintaha naman ang mga So, di na patas ang labanan pag may bumibili sa buto mga kapatid. adunahan. Mabitaw nga kasagaran nga mudaog sa piniliay mao ang mga dato. Bisan ang uban kanila. Yun. Sabi ni Bishop, kadalasan umano sa manalo sa eleksyon yung mga mayayaman. Dili gyud qualified. Dili angayan nga mga Kahit hindi qualified, hindi kaaya-aya sa posisyon, Pangulo. Tungod sa eleksyon nga kwartahay, daghan bayang maayong tao nga dili na mudagan. Dili na magpapili. sabi ni Bishop dito para sa mga di nakuunawa ng Cebuano dahil umano sa eleksyon na talamak ang vote buying, maraming mga kaaya-aya sanang mga tao na di na lang tatakbo dahil sa matinding problema sa vote buying. Dahil wala silang pambibili. Tungod kay wala sila'y kwarta. Ug ang chance nga mudaog gamay ra. Indeed, my dear friends, vote buying undermines the principle of equal opportunity and fair representation. Okay, ulitin natin. Sa survey natin, nangunguna ang no. Di daw nila tatanggapin. 66% dito ang nagsabing di daw nila tatanggapin ang pera para sa vote buying. At merong 34% ang nagsasabing tatanggapin daw nila ang pera mga kapatid. Okay. So, hope na itong nagsasabing di nila tatanggapin ang pera, panindigan talaga ninyo yan mga kapatid ha. Hindi hanggang survey lang. Because of such immoral practice, we deprive ourselves of good and qualified leaders. Third, vote buying undermines the legitimacy of elected leaders. Kung ang manaog ng mga kandidato maukadtong namalit og boto, dili gyud ni sila tinuod nga representante sa katawhan. Yan. So, sabi ni Bishop, pag ang manalo o mano sa eleksyon ay yung mga taong bumibili sa boto, ay hindi talaga yon ang tunay na representante ng mga tao. Dili ni sila makadala sa tingog, sa kadaghanan. Hindi nila madala ang busis ng karamihan. O dakog puruhan nga dili sila mga lagad sa tinuuray sa interes sa katawhan. So, malaki din ang posibilidad na itong mga nananalo sa pamamagitan ng pera ay hindi talaga umano magserbisyo para sa kapakanan ng karamihan. Muingon man ni sila, ako pa'y inyong gipagasto. Kunya ako pa inyong sugoon. So dahil iyon umano ang magiging dahilan. Ako ang uutusan ninyo pagkatapos sa
gumasto na ako at uutusan lang ninyo ako. O palagaron ay hayag ninyo. Ang ilang unang atimanon, mao ang ilang personal interest. O ang interest sa mga dato Yan. Sabi ni Bishop Abet na ang unang sisiguruhin nila yung sadiring interest nila. mitabang nila sa pagpamalit og boto. At yung mga mayaman na tumutulong sa kanila sa pagbili ng mga boto. Indeed, my dear friends, vote buying erodes public trust in the electoral process and the legitimacy of the government. Fourth, vote buying encourages corruption. Ang pagpamalit og boto konektado kaayo sa korupsyon o buhat sa pagpangurakot. Matud pa, kung sa eleksyon dako silang nagasto, ilagyud ng bawion. Sa mga di makaunawa ng Cebuano, sabi ni Bishop na sa panahon sa eleksyon, kung malaki ang kanilang gasto, abay, siguradong babawi sila niyan Tingkod na nila pag sila'y makaupo. pwesto. Kini ang hinungdan mga igsuon nga dinhi sa atong nasod, daghan kaayo ang yawanong buhat. Ayan. Ito daw ang dahilan kung bakit sa ating bansa ang daming makademonyong kagagawan. Sama sa bribery, extortion, Ayan. kickbacks, palakasan o favoritism. Himuon kini sa mga kandidato nga migasto og maayo panahon sa piniliay. Magtuyok-tuyok ra man eh. Mamalit og boto aron mo daog og makapang Umikot-ikot lang daw umano ito, bibili ng boto para manalo. murakot. Unya, At mangungurakot. mangurakot aron dunay ikapamalit og boto sa sunod nga piniliay. Indeed, vote buying perpetuates corrupt practices. Fifth, vote buying disregards informed decision making. Mga igsuon, kung makabantay mo, gamay na lang ang mga kandidato nga maghago pagpasabot sa ilang plataporma di gobyerno. Unya, gamay na lang sab kaayo ang mga botante nga interesado mangutana sa mga kandidato unsay ilang mga plano o programa di gobyerno. Ngano man eh? Nasayod manggod ang mga kandidato nga dili ang ilang programa o maayong plano ang gipangita sa mga botante, kundili ang ilang kwarta. Yan. Karamihan umano, hindi na nagtatanong ang mga tao kung ano talaga ang kanilang programa dahil karamihan alam ng mga kandidatong namimili ng boto na ang hahanapin ng mga karamihang botante ay hindi yung plataforma, kundi ang pira. Unya ang mga botante sab nasayod nga daghan aning mga plataporma sa mga kandidato, mga basiyo, empty promises. Busa ang nahitabo karon. Empty promises ay malinaw. Sa demonyo yan. Empty promises. May bililhong forum, kwarta nalay, palihukon. Indeed, vote buying discourages voters from engaging in informed and rational decision-making based on candidates' qualifications, policies, and values. Finally, vote buying undermines social cohesion. Tungod sa buhat sa pinanalitay og boto, ang eleksyon karon maunay o dakong hinungdan sa panag-away, panagbikil o pagdinumtanay diha sa katilingban.
Tungod kay dako gasto, ang mapildi, masakitan pag-ayo. Ngayon, dahil umano sa eleksyon na talagang pira ang pinakilos, dahil yung iba'y malaking gasto, pag matalo, ang sakit umano. Ang uban masuko o Ang ilan ay magalit. magdumot sa ilang mga kaatbang. Bisan gani, sa iyang kaugalingong mga tao, ang usa ka kandidato magduda o Oo. Dahil sa pera, pagdudahan pa ng kandidato kahit ang kaniyang mga tao. masuko. Kay nagtuo siya nga giugom ang iyang Oy, may mga leader din ng kandidato na ganyan na anong tawag sa mga leader na yan? Na di-release din ang pira ng kaniyang amo, isa ding buhaya. kwarta. Gawas ni ana mga igsuon, kining vote buying mo create og panghunahuna og tura sa kalaog og kahakog. Tiyaw ba? Dili mo boto kung dili kamangon? Dili mo agi ang lapis o dili mo lihok ang tudlo kung walay kwarta? Asa naman ang para sa nasod? Asa naman ang para sa katilingban? Kwarta na lang gyud ang importante nato? Okay, may nabasa ako kay Juna, ha? Bakit ditanggapin? Buwis naman yan ng taong bayan. Pero ako ang masusunod kung sino ang ibuto. Una, paano mo nalaman na buwis talaga yan ng taong bayan? Tandaan natin, walang sino mang negosyante na buhos ng kapital para siya ay di kikita. Ganon din ang mga politiko. Yun talaga ang magiging argumento din ng mga kahit pa nagpakilalang Katoliko, tatanggapin, buwis yan galing. Pero ano ba ang nasa batas natin? Di pa ba illegal ang pagtanggap at ang pagbili sa mga buto? Illegal yan. So kung yun ang argumento natin na tatanggapin natin, total buwis naman galing, kung sa buwis galing, anong nasa batas natin? Bawal mamili ng buto sa mga tao. So kung galing yan sa buwis, ginamit sa vote buying, bawal sa batas, nagiging kasali sa kasalanan mismo. Di ba? At tumindi talaga, grabe na talaga ang problema sa vote buying dahil sa ibang bansa, sa ibang lugar mga kapatid. Iwan ko sa inyo kung saan kayo ngayon. Merong mga idinadaana sa GCash, idinaana sa Pimaya, idinaana sa e-wallet. No. Yan. At ayon sa interview ng Commission on Election, meron daw silang 34 na sumbong na kanilang natanggap na may kinalaman ito sa vote buying at may kinalaman sa vote selling. At sa amin nila, iniimbestigahan na umano nila ang naturang sumbong. Pero hanggang investigasyon lang ba yan? Meron na bang nabigyang sample dahil sa vote buying at vote selling? At ayon sa Commission on Election, pinakamarami umano na natanggap nila na vote buying at vote selling diyan sa National Capital Region sa NCR, mga kapatid. At tingnan natin kung ano ang hakbang ng Commission on Election kaugnay diyan. Dahil sa isinagawa nilang foro, mga kapatid, na unang sinabi ni Commissioner Ernesto Ferdinand Masida na
bago pa man magsimula ang kampanya, mga kapatid, ay nakatanggap na umano sila ng reklamo sa mga bilihan at yung mga pagbibinta ng buto. At meron pa umanong ginawa yung ibang mga kandidato na paraffol sa mga sasakyan. Grabe paraffol sa mga sasakyan. Di naman niya sinabi kung sino ang kandidatong gumagawa niyan. Pero ang tanong, may ngipin ba ang Commission on Election? So, bago tayo matapos mga kapatid, bago tayo matapos sa ating pagtalakay ngayon kaugnay sa vote buying, itong case ni Villar, binigyan pa siya ng pagkakataon para i-explain kung bakit di siya dapat na i-disqualify sa Commission on Election kaugnay sa reklamo na may vote buying umano. Okay? So sa katanungan natin, tatanggapin ba ninyo ang vote buying sa darating na eleksyon? 33% dito, yes. No, 67%. Ito ang makita natin. So, pero ang daming mga nagkomento dito na talagang tatanggapin daw nila. Sundin lang nila yung konsensya. Pero, pag-isipan ninyo yan mga kapatid. Bakit? Dahil nagiging bahagi pa rin kayo sa kasalanan. At di pwedeng, ito talaga ang daya ng demonyo. Sige, gawin nyo lang yan. Pagkatapos, mangungumpisa lang kayo. If you do an act repeatedly for 30 consecutive days, it becomes a habit. Kaya kung tatanggapin ninyo yan, paulit-ulit, panahong eleksyon, magiging habit na talaga. Iwan ko. Paano kaya malutas itong problemang ito, mga kapatid? Sabi ni Heidi Gaspan, yes, totoo. Yan, Bro Windel, marami talaga both buying dito sa NCR, lalong-lalo na sa mga bagong butante. Okay. Kaya yung anak ko ay bubuto na siya. Sa totoo, sabi niya, pwede na ba umano siyang tatanggap galing sa politiko? Ito ang sinabi ko sa kanya. Huwag mong tanggapin dahil isang uri yan ng korupsyon. Kahit meron mang mga Katoliko na nagsisimba at tumatanggap, ipakita natin, meron paling Katoliko na hindi tumanggap at nanindigan para sa simbahan, nanindigan para sa bayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Itong inyong lingkod, Brad Windel Talibo. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.